Nandito ako ngayon sa Cafe-esque. Ano ba ito ba sa akin? I have work mamaya 4 p.m. So, we're having a date ng umaga. Pakita ko lang sa inyo ang gift that I got. So, first, I got some chocolates. So, ay necessity. This is the base form of a February 14th gift. So, have this beautiful, beautiful blue bouquet made from ribbons, which I like so much. Alam ko magtatagal siya, masustore siya, hindi siya lalanggamin, hindi siya babaho, hindi siya kailangan ibabad sa kung ano mga preservatives. Actually, may ganito na si Gams. Yun yung ginamit ko to hug kasi namatayan nga ako ng cat, si Simba, and kamukha niya yun. So, he bought me my own to hug and hold. I have this one, my favorite. Nakwento ko sa inyo, di ba, nag-journal ako. Eh, kung ano-ano lang ang pinagagamit kong mumurahin. But this time, he got a pen. Hindi na kasi ako nag-i-invest ng masyado ng ganito kasi parang feeling ko, basta nakakasulat, okay na yan. Mabigat siya. Ito yung mga saucy na pen. And may tatak siya. Palang yan. I think that's ours. Okay, so dumating na yung food namin, kaya naputol ang aking vlogging. Pero ito yung food. We are having carbonara pareho. Tuloy na natin kasi last naman na to. It's a hair clip. Siyempre, hindi mawawala. I'm so happy. Pero yun mo yun, nasa-surprise din pala ako. Galing. Galing talaga. What's this? I got a chocolate from Ate Annie as a welcome to their team kasi bagong lipat ako sa kanila. Masin ko muna yung aircon. Hi guys! It's just me. Walang ibang tao. Ako lang ang naka-duty ngayong February 14. And medyo night shift ako, so it's so quiet. But I'm grateful that I get to spend my morning with the love of my life. Wow! And dito dala ko yung gift and I cannot stop thinking about the pen. Usually, ako yung nagbibigay ng ganitong pen sa mga hosts, sa speakers, ganyan. Very seldom ako mag-invest sa mga ganitong luxury kasi inisip ko makakasulat naman ako kahit anong ballpen. Importante naman is yung thought ang sinusulat mo. Pero iba pala. A simple gift for you because I know you love writing. Hindi niya magugustuhan na pinakita ko yung penmanship niya, pero ayan. It's the thought that came with it that makes me so happy. Actually, yun naman din yung happiness ko. Hindi ako masyadong sa what is given to me, but yung amount of time na nilagay mo to create the gift and think of that gift to give me. Tapos meron pang naka-engrave. Tayo talaga ako sa ballpen na to. Does it sound a little nerdy na masaya ako sa ballpen? Pero basta, masaya ako kasi I write a lot and papakita ko sa inyo dito kasi nandito din yung journal ko. Pero ayan I write so many stuff and mga ballpen importante yan sa akin. I'm so glad to be in the relationship that I'm in. You can really feel na the Lord is the one driving the relationship kasi there are things that kahit na hindi ko i-express or hindi ko direktang sabihin, alam ni Lord na yun yung kailangan ko and so He reveals it to my significant other. And He does it. And I'm so happy. I'm so happy this February 14th. Ayun lang. Share ko lang. I am starting to slowly incorporate again the vlogging
element of my life kasi matagal na ako ngang hindi nakapag-vlog, and me being alone in this office kind of helps. I pledged na mag-upload ako kahit isang video lang per month. And initially, I planned to start ng January, as we all do pag nagsiset tayo ng New Year's resolution. Pero skip ko yung January kasi I was still summoning yung aking vlogger motivation. It took me a while to actually do it, and a lot time, and to intentionally go to the place and do a vlog. Minsan kapag yung goal natin, hindi natin siya nasa-start sa oras na sinet natin for ourselves, minsan may tendency na ma-discourage na tayo. Like, next year na lang kasi February na ngayon. Tapos na-realize ko na, sino ba kasi nagsiset ng mga standards na to? I mean, tayo lang din naman. Tayo lang din nagsiset ng deadline. Wala namang, hindi naman tayo mapaparusahan kung hindi natin masusunod na January. Kailangan akong mag-start. Pwede naman mag-start ng February. So, yun yung naisip ko. Kaya kahit February na, nag-start ako mag-record. You see that the point of the listen remove it back? Is that the right way or is it backwards? So, I just got my food. And ito yung food for tonight kasi kapag mag-duty ka ng late night for a phoner or someone na mag-appear sa camera, cameo lang naman guys, hindi naman magsasalita, may available na food for you. So, we have veggies. I think this is pork, chicken ba to? Okay, let's eat. Palit lang ako ng aking blazer kasi medyo naiinitan na ako. I mean, ang sikip. Yan ang food natin for tonight. I think this is fish. Fish. Bell pepper. So, since mag-appear tayo sa TV mamaya, mag-makeup tayo. Ang problema, hindi ko nadala yung makeup ko. So, I have to make do with whatever I have, which is not much. Meron lang ako lip tint, foundation, at mascara. Okay, galingan natin. Unahin natin ang foundation na wala na rin namang laman. Ipang cover ko lang to ng pimple marks ko na as of now ginagamot ko pa eh. Kasi nag-breakout ako dahil sa isang skincare product. It's a cleansing oil na binigay lang sa akin. Binigay sa akin yun kasi daw nag-breakout yung nagbigay sa akin. Ako naman si tanggap thinking na exempted ako sa breakout kasi never naman talaga ako super nagbe-breakout. Parang paisa-isa lang na pimple, ganyan. Lo and behold, hindi ako na-exempt. So, grabe yung breakout ko. Took me 2 months to recover from it. And thank God at kahit papano marks na lang siya ngayon. Wala na siya gaanong fresh na pimple. Wala masyadong ginagalingan sa pag-apply kasi uburin ko rin to right after eh. Parang 20 minutes lang tapos na. So, yung pinakamabilis na application at pinakamabilis na everything. Yun ang ginagawa ko. 'Cause baby love